Okay, doon naman sa kaso ni Doc Badoy at Ka Eric na final ni Atom Araulio, ito po ay damage suit. Ito ay civil case, hindi po siya criminal case. Nakatulan na kailangan magbayad ni Doc Badoy at ni Ka Eric ng 2 million plus pesos bilang danyos iperwisyos kay Atom Araulio dahil sa kanilang red tag ang ginagamit ng media. Talagang pinipilit nila yung term na yan. Ang kaso ay dahil daw tinawag siya, supposedly ni Doc Lorraine at ni Ka Eric, na miyembro ng CPP-NPA or parang tumutulong sa CPP-NPA. So, isa po siyang Now, ulitin ko. Ang normal term na red tagging, ibig sabihin, ina-identify mo na komunista yung isang tao. Kaya nga red. Pero, pag ikaw ay tumawag sa isang tao, hoy, yan, itong taong to, komunista to. Hindi yan libelous at walang damages. Dahil ang pagiging komunista ay legal. Maaari kang maniwala o sambahan ang komunismo. Kasi sabi ng iba, they're so into it na parang religion na eh. I don't get it, but anyway. Pwede kang maging komunista, pwede kang ikayat na maging sumang-ayon tayo dun sa sa communist ideology o kaya pwede natin sabihin na it's a better economy and so on. I also don't get it. Not sure it will work. But you're free to espouse that. Free to talk about it. Free to discuss. Tila hindi yan ang red tagging na sinasabi sa kaso na ito. Kundi yung pag-identify kay Mr. Araulio bilang miyembro ng isang designated na terrorist organization at na ito ay nakikilahok dun sa mga illegal na activities na ito. Ay, kay Liana, ma'am, sagutin ko yung tanong niya, tapusin ko lang yung kay Atom, ha? So, ang sinasabi sa statement ni Doc Lorraine, wala siyang kinahihiya, taas noo pa rin siya. Okay, kung yan ang desisyon ng hukuman, but their strategy has worked effectively before. Ang sinasabi niya, matagal na po kaming nanalo. Nanalo sila nung tinatag ang NTF-ELCAC. Dahil ito po ay nakahanap ng ibang mga paraan para ma-identify at ma-neutralize, not in the bad term, not in the unaliving term, pero to render ineffective ang ilang mga propagandista nila, yung mga above-ground organizations na nagbibigay ng tulong at saklolo dun sa mga illegal. So, para kay Doc Lorraine, kiber siya dyan. After all, it's only money. Ngayon, hindi pa naman po tapos ang kaso, hindi pa yan final and executory, maaari namang i-apila ni na Doc Lorraine sa mas mataas na hukuman na maaaring i-reverse ang desisyon o bawasan yung kanilang danyos iperwisyos. Sabi ni Chris, bakit legal po ang pagiging komunista? It's not in the law. Kailangan po may specific na batas na nagsasabing bawal ganon. Ang bawal po kapag ikaw po ay naghihikayat na gumamit ng armas or actually gumagamit ka ng armas laban sa Estado para mag-take over dun sa gobyerno. Yan po ay ang krimen ng rebellion. Hindi po illegal maging komunista, pero illegal to bear arms or to raise arms against the duly constituted authorities. Bawal din po ang paggamit ng armas at dahas or to pursue a political end. Yan po ang terorismo. So, ang terorismo at rebellion, kaya yang gawin kahit wala kang ideolohiya. Irrelevant ang pagiging komunista. Ang pinapanish, pagiging terorista. Sabi ni Relay, hindi sila makatao, sobra nang bagal at hindi maganda ang health system ng Pinas, binawasan pa ang PhilHealth. Kawawang Pinoy, lalong naghihirap ang mahihirap. Naniniwala po ako dyan, totoo yan. Sabi ni Princess D, what is a revolutionary government? It's the government that you put up after a revolution. So, ano nga ako pagka sinasabi nila, RevGov na. Parang may superfluous words yun. Hindi ba Rev na? Pero yun po ay illegal. Sabi ni Isul, hey, mahal pala pagpupuyat ni Atom. Oo nga eh. Kasi pagka nagpa-file ka ng danyos, kasama yon sleepless nights, besmirched reputation, yan. May listahan yan eh. Ano na nga ba yung listahan eh? Hanapin ko. Makikita mo yan dun sa mga sa resolution ng mga kaso. Yun. Mental anguish, besmirched reputation, sleepless nights, embarrassment, wounded feelings. Yan. Mental anguish.
May litanya yan eh, dun sa amin sa law school. Mental anguish, sleepless nights, besmirched reputation. Darrell Book says, ang mga makakaliwa, iyak ng iyak na illegal ang red tagging ay mga representante naman sila sa Congress, and yet hindi sila makakuha ng enough support para magkaroon ng batas against it. Totoo yan. Remember yung hearing sa Senado? Hindi illegal ang red tagging. They did not make a law for it. Sabi ni Thanos, what will happen to our country kung ganito na ang nangyari sa healthcare natin? Actually, ang nangyayari ay nire-reverse yung gains ng Universal Healthcare Act. So ganito yung mga, may mga haligi na nilagay si dating Pangulong Duterte. Edukasyon, healthcare, 4-piece program. Ano pa yun? Ang purpose nito is to break the cycle of poverty. Yung healthcare necessary yan kasi isang tao lang sa isang pamilya ang magkasakit ng malubha, back to the stone age ka na yung sitwasyon ng pamilya. So, edukasyon para hindi na kayo babalik doon sa sa ganung klaseng paghihirap. 4-piece para habang nag-aaral, mayroong magtatawid sa kanila. So, if the healthcare system fails, everything fails. It means matatagalan pa tayo bago natin matanggal ang ating ang poverty dito sa bago natin makasolusyonan yan. Sabi ni Gaming, bakit si Atom ang nagsamba, hindi yung nanay? Di ba yung nanay ang ni-red tag? Siya rin po. Sobrang bait ng mga Pilipino, sabi ni Autumn. O talagang wala lang pakialam yung iba sa nangyayari sa Pilipinas, harapan at garapalang korupsyon, pero marami pa rin Pilipino din nagre-react. I disagree, ma'am. Dumadami po yung nagre-react. And the reason I know this is kasi natakot itong mga kongresista dahil dun sa response to protect VP Sara. So ma'am, wag po kayong ganyan, wag po kayong mawalan ng loob. Ang totoo niyan, yung iba, tahimik lang. Parang hindi pa nila nakikita yung critical mass. Pero I assure you, pagka nakuha yun, wala na, maraming lalabas. Sabi ni Abu, ay hindi daw pumasa yung pamangkin niya. Saan po siya nag-review? Ang suggestion ko sa kanya, dapat hawak niya yung notes niya. Yung notes mo during law school, those should be the notes that you study during the bar exams. Kasi yan po yung alam ninyo. So kung meron pa kayong, kung nagugulat kayo, may nakita kayong bagong konsepto, at sa review nyo na nakita, magkabahan kayo ng konti. Okay. Sabi ni Kevin Ken, are people waiting for INC to start their peaceful rally? I don't know. Pero ako kasi, I'm not going to wait for anyone. That's why pumunta ako as often as I can sa EDSA Fridays. Sabi ni Gallows God, kahit si Karen Davila nag-post about PhilHealth issue, dilawan din yon. Well, we don't know what her politics are. Alam naman natin na mayroong slight na hindi pagkakaintindihan between Malacanang and Congress. So, kanya-kanyang hanapan ng chuwariwap sa media, di ba? Yes, sabi ni Darrell Book, so yung 40 million na makukuha nila is mababawasan ng 80% kasi yun ang kailangan nilang i-remit sa HQ nila kung saan mundo. Yes. Borge Viper says, ang daming pumasa sa bar galing sa Jose Maria College. Congratulations sa lahat ng pumasa. Number 2 sa passing rate, ang UP. I'm so glad for the kids. The kids in UP. Siyempre, yun ang una kong tinignan, alma mater muna. Totoo bang nag-file ng impeachment si Madam Sara kay BBM? I don't think so. That would have been widely reported. Okay, next. Sa Kongreso, napansin nyo na nilift yung contempt order sa ilang mga detainees, including but not limited to ayun, kina Tony Yang, Alice Guo, Cassandra Ong, ayun, at saka kay Major Laraga. Tama ba? Tama. Okay. Si Major Laraga ay nag-file ng kaso sa Korte Suprema at naging issue ito para kay Congressman Zia Adyong. Tama? Zia Alonto Adyong. Tama. Yun sabi ni Ma'am Annie, na-hurt ako nung nagtawanan lang sila after i-contempt si Grijaldo. Grabe ang HOR. Doon ako nag-stop manood, tapos nag-skip na lang ako, tinignan ko na lang yung discussion doon sa sa pag-lift ng contempt order. Ngayon, itong si Major Laraga. Si Major Laraga ay nag-file ng kaso sa Korte Suprema para questioning yung pag-cite in contempt sa kanya. Naging issue ito kasi sabi ni Congressman Adyong, napaka-inconsistent daw
Nag-file siya sa Korte Suprema but at the same time nag-request ng lifting ng kanyang order of contempt. Sabi niya, hindi daw yan consistent, magkasalungat daw yan, ayon sa kanyang mga kaibigan na abogado. Unfortunately, the lawyers probably did not explain it thoroughly. So, sinabi rin nila na nakiusap daw si Congressman Paduano dito kay Major Laraga na kausapin yung kanyang lawyer nang sa gayon maililift yung kanyang order of contempt. So, even if hindi pa nag-file ng withdrawal si Major Laraga sa Korte Suprema, pinayagan pa rin na ma-lift yung contempt order. Sabi ng mga kongresista, karapatan, sabi ni particularly si Congressman Barbers, karapatan naman niya mag-file ng kaso, which underscores the reason kung bakit sinasabi ng mga kongresista inconsistent. Nakikita mo na gusto nilang magalit Pero sabi ni Congressman Barbers, karapatan naman niya. So in the spirit of Christmas, i-lift na lang yung order, kausapin na ni Major Laraga yung kanyang abogado kasi so even if inconsistent, okay, ganito yan. Parang naawa na ako, so i-explain natin. So, yung power to cite in contempt is granted by the Constitution sa ating Kongreso. So, however, dun sa kaso ni Lincoln Ong, dinala ni Lincoln Ong ang kaso sa Korte Suprema dahil parang arbitrary yung pag-decide ni na Senators Gordon and Senator Risa Hontiveros et al. Na nandun sa committee hearing, na parang napaka-arbitrary naman yung decision nila. Basta nagalit lang sila kay Lincoln Ong dahil ayaw nila yung sagot, pinakulong. Sabi ng Korte Suprema, kahit may powers kayo to cite in contempt, that power must be exercised in accordance with the Constitution. So kailangan, bago kayo mag-cite in contempt, mayroong tinatawag na due process. So, wala daw due process ayon sa Korte Suprema. Ano ang due process? Okay. Tingnan natin. Ito ang nagpoprotekta sa mga tao against yung mga arbitrary na decisions ng mga government officials na nadideprive ka ng life, liberty, or property without due process of law. So ano yung process na ito? Ibig sabihin, bibigyan ka muna ng pagkakataon na idepensahan ng sarili mo o magsalita, mag-explain, at the same time, kailangan mayroong titindig bilang mga mag-judge or magdigawa ng decision. Pero yung decision na yun ay hindi dapat attended with grave abuse of discretion. Meaning, dapat fair ka. Kahit ikaw na po ang may power, you still have to exercise it with fairness. Hindi fair yung halimbawa, o sige, i-explain mo, pero you have already made up your mind. So, limitasyon po yan. Isa yun dun sa dahilan kung bakit umakyat si Major Laraga sa Korte Suprema kasi parang ang lumalabas, kinokontempt lang siya dahil ayaw ng mga kongresista yung kanyang mga sagot. Hindi fair, di ba? So, habang pending yung kaso, nililift na nitong kongreso na ito. Sabi ni Adyong, ay magkasalungat niyan. At not necessarily. So, and in fact, nagtataka ako, bakit siya galit? Kasi ang totoo niyan po, let's say magkasalungat niyan, panado sila. Because by asking the House or the Quadcom, itong paghingi ni Major Laraga ng lifting of his order of contempt, kinilala niya yung power and, kumbaga, corollarily, ni-recognize niya na pwede nilang gawin yung ginawa nila sa kanya. Now, kung mag-file ng motion to dismiss yung kaso dun sa petition for certiorari ni Major Laraga, sasabihin nila, moot and academic na po. Hindi na pwedeng questionin ni Major Laraga yung kanyang kaso on the ground of grave abuse of discretion for his detention because he is no longer detained. Therefore, the case is moot and academic. So normally, pag moot and academic, meaning wala na yung controversy. Hindi ka na deprived of your liberty. Wala na yung, there's nothing to decide anymore. Kasi ang hinihingi mo ay pakawalan ka. O ayan, pinakawalan ka na. Unfortunately, mayroon tinatawag ang Korte Suprema na exemption to the rule on moot and academic. Kapag kunwari natapos nga yung kaso, humihingi ka ng na i-release ka dahil attended with grave abuse of discretion, hindi fair yung decision na yun. Pero pag kinilala ng hukuman na yung sitwasyon na ito is capable of repetition yet evading review, yun yung words ng Supreme Court, then itutuloy yung kaso at gagawa sila ng decision that can affect future cases of contempt before the Congress. So yun ang hinuhope natin is, okay, kahit napauwi na si Major Laraga, ituloy pa rin ng Korte Suprema yung kaso. Yun po ang hindi na-appreciate ni Congressman Adyong. The idea that although the case is moot,
and academic, well, it's already done. Yung hinihingi na relief ay nabigay na-release na si Major Laraga, pwede pa rin po ituloy yung kaso sa Korte Suprema if the situation is capable of repetition yet evading review. Sabi ni CE, may class ka pa ba? Yun. Kasi doon kay Very New York ko, no, OMG. Nagyuan siya, saan? Oh my God. Ay, may picture nga pala. Uy, grabe kayo. Talagang kinumpel niya sa akin. Huwag po ganyan. Lalo magkakalit yun. I mean, not that I care, but wow. What's a good law school to attend kung may full-time job ka? Actually, just choose a good law school. And may mga night classes May mga evening class, tawag namin sa UP. Pag evening class ka kasi, mas mahaba. 4 years ang law school, pero kung evening student ka, you take it in 5 years, only 1 subject per day ang ang course load mo. So, kung kunwari, required ka to, let's say, take 4 units or 15 units per semester, that's 5 classes, and then that's just 1 class a day. So, kaya naman pagka full-time ka. But, ako suggest ko that you choose a law school that's also near your place of work. Sabi ni Tukmol, maraming nagre-react, pero karamihan nagkibit-balikat na lang. Dahilan nila, wala na, andyan na yan, tapusin na lang termino. Kawawang Pilipinas, malayang ginagahas ng mga ganit ng politiko sa kaban ng bayan. Then our job is to convince these people na wag pong kibit-balikat. Alam niyo kung bakit? Mayroon na po tayong successes. Ito nga ang pagkapikon ng mga kongresista dun sa ating mga komentaryo tungkol sa paraan ng ginagawa nila at dun sa obvious na mayroon silang mga gusto talagang ipakulong, yung halos nag-iimbento na lang ng mga real or imagined slights laban sa kanila or contemptuous acts. Panalo po tayo. Natatakot sila. Alam niyo ba na kung gusto nila na na i-impeach si VP Inday and they had the numbers, kahit bukas nag-umpisa na yan. Kaya din yung mga complaints ba't hindi umaandar? Tanungin niyo sarili niyo. Probably because they no longer have the numbers. Or it might cost them and hindi tayo sure if saan nanggagaling nga yung pera. Feeling ko, kaya ang daming binawasan na budgets is yung iba dyan kailangan para sa impeachment. Ito sabi ni Broken Mom, grabe ang pag-contempt kay General Wilkins. Sobra naman ang pang-iinsulto ni Paduano, parang bata na pinapagalitan ng tao. Kaka-insulto naman yan. Ano naman na nangyayari dyan sa Quadcom na yan? Hindi ko kasi matagalan. Nakita ko part of that. Pero tama po kayo. Parang walang, hindi siya fair to begin with. Sabi ni CE, nakakaloka dun sa Quadcom yung si Luisto nagmamanifest tapos nakikipagharutan sa katabi niya. Grabe na mental pictures. I caught part of her examination. Sabi ni Edward, ito, true, itong invento. Yung si Kongkun, nag-iimbento about VP Sara, about ambition na maging presidente. Ang weird, Kung sabi niya, mayroon kasi isa dyan na nag-ambition maging presidente na masyadong maaga. 2022, dapat pala na lang siya. Baka masyadong late. Ewan ko ba dito kay nakakaloka. Hindi naman totoo yun. Nasa na ang pruweba? Yung lang siya, nag-iimbento lang. Sabi ni Ma'am Gracia, si Inday Sara nga ang dapat nagpresidente. Oo nga. Tama po ba yung sinabi ng HOR na wala daw reason na tignan ng CF ng presidente dahil di daw ni red flag ng COA? Yung red flag ng COA nangyari lang nung sila na yung nag-question. Baka gusto nila lantaran ng timeline. Pero sa totoo lang, itong HOR, I don't really care about what they are saying kasi maliwanag na walang kasalanan si VP. Wala silang ebidensya of any wrongdoing at kahit dun sa COA mismo, inaccept yung kanilang liquidations. So, if ever, bandagulan yan sa hukuman. If they're going to use it as a basis, as a ground for their impeachment, kaya kong i-explain yan in a way that people will understand that this is a complete waste of time. No, Max, sabi ni Max Soriano, you don't need a law school, self-study, and challenge the bar. Unfortunately, hindi na po pwede yan. Dati pwede Si Claro Recto was supposed to be self-study. In the US, Abraham Lincoln, same thing. But law school in the Philippines is a requirement, as well as an undergraduate degree, 4 years. So, hindi po pwedeng Yes, sabi ni Danilo, regarding Laraga issue, meaning to say, pwede mag-file sa Supreme Court si Atty. Lopez, applicable din kay General Wilkins. Yes po. But Atty. Lopez, in accordance with the same view as VP Inday, they believe that they may not be able to get a fair shake in this government, sabi ni VP Inday. Hindi daw siya nagpa-file because she does not expect anything fair from this government. Which is why, nagugulat kayo na pwede silang mag-file. Pwede silang mag-file. Hindi nila ginagawa because of the appearance that things might not be fair, might not go fair with them. How unusual, no? This Tol says,
His name is Beekeeper, and he said, bulag pipi bingi ka. And then you posted it, di ba? Nilagay mo, you sent a message saying bulag pipi bingi ka. Eh, siya nga ka talaga. Kung bulag ako, why are you sending me a written message? Paano naman yung narinig ko kay Congressman Joel Chua, tinanggal nila ang due process at kinumpirma ni Congressman Rodante Marcoleta na tinanggal naman daw ng Quadcom ang due process. I don't think they meant that. What they did, what happens is that they did not observe due process. Sabi ni Ricardo Alingag, if I'm the AFP-CS Browner, I'll volunteer to give security details to Franz Castro from ISAP 24 hours a day to secure or surveil her activities. Tanong, tanggapin kaya ni Castro? Ay. Sabi ni Franz Iray, impeachment sa VP, 32 lang ang pumirma. Sabi ni Ma'am Marie, imagine yung dating ABB-NPA nagpapakontempt sa isang general. Insulto na naman ito sa kasundaluhan. Magkikibit-balikat na lang ba sila? Mas matatapang ba sina General Lim at Comnic Paildon? Wala na po kasi yung mga ganun sa ating AFP. I've not seen the likes of them anymore. Of course, there's some there. Nagagaling naman yung ating mga sundalo at mga officials. But I suppose, baka iba na talaga yung panahon, ma'am. Sabi ni Busog Kid, how to be a Quadcom member? A, dapat parating galit. B, if di alam ang sagot, mag-point of order. C, line mo ang nagsisinungaling ka. Dapat linya mo ang nagsisinungaling ka. D, mag-contempt ng resource person excitedly. Ano po maidadagdag nyo, attorney? Wala na po. Okay na yan. Pwede optional bad grammar. Sabi ni Ma'am Ana, ang sabi ni VP, ayaw na niyang mag-recommend kung sinong iboboto ngayon 2025. Pero po para sa akin, dahil VP po siya at marami pa rin naniniwala sa kanya, sana po mag-recommend din siya kung sinong mga iboboto. Baka hindi pa siya talaga nagtitiwala sa ilang mga kandidato. Yung iba kasi na-endorso na ng tatay niya, so no need for further endorsements. Sabi ni Danilo, nakakaasar, ang highlights din ni ACOP sa findings ng committee ay base lang din sa hearsay and conclusion ni Las Cañas, Ascielto, and Trillanes. Gumastos pa ang bayan sa hearing nila. Biased. Lalo tayo kay Trillanes, pinabulaanan na nga siya ng Anti-Money Laundering Council. Sabi ni Tomas, what is HR doing? One-sided. Kasi they are ginawa para ipagtanggol yung pinaglupitan ng government kasi they for lift. Why put fund for this office? For Congress? They fund themselves. Sabi ni Mai, glowing yan si Trililing. And not a very good one, Sabi ni M. Peng Legarde, every time pinapanood kita, napapaisip ako na sana law ang kinuha kong course noon. Pero muntik na pala mabagsak sa Philippine Constitution. That's why I admire you and your knowledge. Thank you. Ma'am, kayang tiyaga yan. I went to law school. I was older than my classmates. I already had 3 kids. So, kayang-kaya niyo yan. Hindi nga playing safe Sabi ni Dodo, ano nangyari dito kay Jong? Playing safe? Hindi nga po siya playing safe Nagtatanong ng kumbaga, mahina ang appreciation nila of the of how the law works. Ay naka. Is Ariel Kerubin running for Senate? I understand that he is. Sabi ni I think they don't want to file kasi pag di favorable or fair in decision, parang lalong gagatungan ng trolls media yung verdict. Sa totoo lang, they're not worried about the media trolls or the trolls. It's the effect. Nakampihan ng Korte Suprema yung kalaban nila at natin. Aray yan. Hindi siya, kumbaga, hindi siya worth it. Sabi ni Florian, shout out sa HOR, you can't be crocodiles with onion skins. Oxymoron yan. I like that. You should make that of the poster. Sabi ni Ma'am Elenita Galvin, napaka-witty mo, natatawa talaga ako sa'yo kahit nag-iisa ako dito. Basta pag may nagtanong, may pinapanood kayo, mahirap na. Sabi ni Hal Smith, Duterte Davao Mafia. And the value of that statement is exactly just the same amount as nothing, actually. Anong value ng statement mo? Wala. Seryoso. Talaga naman, Pasko na kasi, kaya pa kahit yung mga trolls tinatamad na. Alam niyo, I can completely identify yung mga tipong, shucks, kakatamad, magpapasko na. Gusto ko lang umupo kumain ng kumain. Ang daming masarap na food nowadays. Okay, so, marami. Thank you very much, everybody.